nataas na yung Hmm, status mo sa buhay or okay. nataas na yung Ito, responsibility, bigyan ko lang kayo ng context. Ito, ayun nga, may nagba-viral na naman na ano video ko, yon? yung rage at yung pressure. Yan, sorry na tao Hmm. lang din tayo at nagkakamali din tayo sa ating sinasabi. Pero yung point ko kasi doon, na pagka nataas na yung status mo sa buhay or nataas na yung responsibilities mo, ay mas nape-pressure ka na. Hindi ba dapat dumadami yung responsibility, 'di ba? Bumibigat para tapos of course pagka pasan-pasan mo yon, it exerts pressure sa kasi paano yung force noon, it exerts pressure over time sa kasi buhat-buhat mo siya. 'Di ba dapat mas tama yung ganun. Anyway, that is scientific semantics lang naman 'yon. But I just want to say sa kung mag-a-advise ka, just talk normally. Wag na masyadong highfalutin kasi minsan pag highfalutin tayo, we're trying to sound wise, doon tayo nagkakamali. Siguro yun yung best learning experience dito. And if you are truly serious about teaching people, I think you should go back to school. I'm being honest with that. Kasi yung sorry na yan, lip service lang yan eh. Tapos ang ending yan, babalik ka ulit dun sa ginagawa mo. Eh di wala, di ba? There's no change in the behavior. Sa ano kasi sa education kasi, or at least sa psychology, there is such a thing as positive reinforcement and negative reinforcement and punishment. Magkakaibang bagay yun eh. Yung nangyayari kay Carl, every time na magkakamali siya, there is punishment. The punishment is yung mga bash sa kanya. Pero ang nangyayari, imbis na iniiba niya yung behavior, may ginagawa lang siyang, yan, nagsosorry siya. At least nga ngayon kasi nagiging accountable na eh. But sana lang, imbis na punishment maging negative reinforcement sa'yo yan, na hindi mo nagagawin yung behavior na kinaasaran ng tao because of the negative reinforcement of bashing. Kasi when something is a punishment, eventually titigas na yung mukha mo doon. Parang hindi na mawawala yan. Do you get? So these are the things na sana ay ma-internalize ng mga ganitong coaches. Kasi some of you guys are really harmful. Si Franklin Miano, number 1 yan. Ikaw siguro, hindi ko naman masasabing close number 2 kasi at least dito may redeeming quality ng konti. Nagsosorry. Pero puta pare, wag kayong alam nyo kasi wag kayong magtunog wise, lalong nagmumukhang tanga eh. Tuloy natin, oh. So, sorry lang Mm, din if kinumpare ko siya sa isang eroplano. mm. Kasi wala pala pressure sa taas. May pressure sa taas, mas mababa nga lang. Pero 'di ba, yung atmospheric pressure na pinag-uusapan natin, mas mababa nga lang kasi mas konti doon yung air eh. Sa baba mas medyo padami ng padami hanggang sa nasa sea ka na mas malakas na yung pressure doon. Gets mo? Isipin nyo lang yung air molecules then water molecules. May imagine nyo how pressure works around us. Okay, tuloy. At sorry lang Mm, din kasi yun nga, no, nagkamali ako doon sa pag mm. Yun, at least may kinumpare ko. learnings. Oh. Pero ayun lang naman Pero yun nga yung sana maging negative reinforcement yan for you to be deterred sa ginagawa mong behavior ngayon. Kasi pag naging punishment yan, usually kasi ang sinasabi nila ngayon, punishment is a very short-term solution for a long-term problem of behavior. What does that mean? Kunyari, namamalo ka. Pag may nagkamali yung anak mo, pinalo mo. Next time around, yung isang palo, hindi kulang na sa kanya yun kasi parang nasanay na eh. So, dadalawahin mo yung palo para magets niya na mali yung ginagawa niya. Until such a time na kahit paluin mo ng paluin, hindi niya na, hanggang sa nagugulpi mo na yung anak mo, hindi niya na na-realize yung pagkakamali niya. At least dito, there is an effort to change the behavior. Okay, so ako, I would like to commend you doon, pero I want to see consistency over it. And if you are really serious sa pagbibigay ng advice sa internet, then finish your fucking school. Ano ba yan, di ba? Ganun lang yun, tol. O, tuloy natin. ng point ko dun sa video na Mm. pagka tumataas na yung responsibilities Oh. mo sa buhay, mas nakaka-pressure na yon as a Oo, dapat mas maganda pag bumibigat na.
yung responsibilities mo. Hindi tumataas eh. Iba yung tumataas sa bumibigat, gets? Parang ako, pag mas gusto kong tumaas ako kaysa bumigat ako. Ngayon kasi bumigat ako eh. Oh. Kita mo, I'm exerting so much pressure on this chair. Pero pag tumaas ako, walang mangyayari. Sakto lang. Oh. Dali natin. person. Siguro mali rin yung editor ko sa spelling. Ayan, nako. Pero hindi, may bawi naman siya dyan. Tuloy natin. No? Dapat REACH yun. So, ano yan? AI, no? 'Di ba? Pero, so palit datapwat, hindi rin naman makakapublic yung video na yun if na dumaan sa quality Ayan o, di ba kita mo, may redeeming quality na agad siya kumpara mo kay Miano. control ko. Oh, So, hindi ko naman na quality control yung video na see? yun. So, kasalanan ko rin siguro, di ba? di ba? Mas accountable siya kaysa kay Miano. Ako rin, meron din akong mali doon sa ano eh. Actually, ako din aamin ako. Sinabi ko kasi na force per square inch yung sinabi ko doon. I can vividly remember kasi paggising ko, yun yung unang tumambat sa akin. Ay putya, ano pala yun? Kasi SI unit ang iniisip ko for pressure. Okay. So, ang SI unit pala ng ano or yung standard unit ah, ng ng pressure is newtons per meter squared, okay? Or Pascal. Yan yung SI unit ng pressure, okay? It is measured like this. Kunyari, parang sa timbang, 'di ba, kilograms, ganyan, or sa length, meters, ganyan yung ganyan yung SI unit ng ganyan yung SI unit ng tawag dito ng pressure. Okay? Pero okay lang yon, Carl. Nagkakamali naman eh. I do not expect you to know all of this. Pero it's good that you are acknowledging your mistakes. Okay na yon. Kahit ako eh. Okay lang yan, tol. Basta maging tayo. Maging accountable tayo. Tuloy. So, yun lang. Kagaya nung mga previous video ko, kagaya nung isang beses may video ako na sinabi about sa teacher, di ba? Na walang negosyante yung nagtuturo sa teacher, which is, Okay, Richard Tadeus yun. para sa akin, mali din ako ng wording doon. Na nagte-take credit din naman ako sa mga See? actions ko na mali since I'm just a human. Ayan na. May acknowledgement na. Now, are you doing this because you're being punished? Or are you doing this because you're acknowledging your mistake and this is going to be a negative reinforcement for future behavior? Yan yung kailangan nating tignan dito, Carle. Sana magtuloy-tuloy yan. Being nagkakamali lang din ako. Pero yun, siguro yun lang yung nasa isip nila na naka-base talaga yung sinabi ko doon sa eroplano. So, sorry about that. Okay, very At good. saka doon sa mga natatagalan sa pag-create ng videos ko. O yan, wag na yan. Okay na doon. Wala naman siguro. Tol. Pero yun nga, ang problema kasi sa inyo, kayong mga coach kayo, putay nang yan. Ano ba to? So bakit nga ba kumikita ng 6 digits sa freelancing? Unang-una dyan ay ang currency kasi nga most of your clients are international. For example, may client ka na nakabase. Ito, nag-explain na naman siya. Pero paano po yung eroplano? Pressure. Okay lang yun, Carl. Tiis-tiis na lang. Ganun naman talaga sa internet, mababash tayo eh. Kaso yun nga, I would suggest kung may pera ka na pare, mag-aral ka na. Wala namang masama dun eh. May pera ka na eh. Take 1 hour or 2 hours of your day trying to study yung mga gusto mong matutunan. Parang ako, bakit ba ako ba't ba maayos yung mga debang ko sa amo mo or sa friend mo? Kasi inaaral ko muna siya bago ko sabihin. Of course, hindi naman perfect lagi, pero as much as possible, mas consistent ako sa quality ng aking mga sinasabi dito sa internet. Tama mo? Walang masagot si Miano sa mga tanong ko. Kaya binlock na lang ako. Pero kay MJ, ganun siya, MJ. Anyway, isa pang fun fact dito sa pressure and altitude. Or at least yung how air molecules are less denser pag tumataas ka ng tumataas. Naalala niyo si Manny Pacquiao kapag nagtitrain siya, umaakit siya ng Baguio.
The reason why Manny Pacquiao is doing that is because mas mahirap huminga conceptually sa Baguio kaysa sa lower, so yan, sa Manila or sa Quezon City. Kasi mas mataas ang Baguio eh. Literal sa bundok yun eh. Kaya nakikita mo, yung mga fighters, nagtitrain sila sa higher altitude. It's because the body is needs to work more pag nasa pagka high elevation ka. So ang ginagawa nila for the sake of lalong tumindi yung kanilang katawan, at mag-intensify sila ng sobra-sobra, they go to higher altitude para maging pagka bumaba na sila, edi mas kayang-kaya, yakang-yaka na nila. One of the secrets siguro ni Manny Pacquiao yan, di ba? Or hindi lang naman si Manny Pacquiao eh. If you look at yung mga ibang fighters like sino ba to? I think si Lyoto Machida and si Anderson Silva, kung kilala niyo yan sa UFC, they also train in higher altitude para mas pag bumaba sila sa Las Vegas, mas madali na lang yung kanilang mas kayang-kaya na nila. Okay. So that's the reason why. Ngayon, Carl, sana magtuloy-tuloy ang ganyang attitude. At least may kumpira mo kay Mayana, ito tama yung sinabi dito ni Idol eh. Ito, Carl, mas greater than Miano, mas may accountable pa to kaysa kay boss niya. At least, di ba? Palakpakan ko. And please, Carl, try mong mag self-study ng science. Maraming magagaling na dyan, YouTubers na nagtuturo ng science. Neil deGrasse Tyson. Actually, mga professors to eh. Si Brian Cox. Yung British ba siya? I forgot. Tapos si Brian Greene. These are all very good science teacher or science communicators. Kasi yung ibang concept kasi sa science is pretty difficult. So, you have to look for people na marunong talaga. Pero anyway, that's good. It's a good start. Sana magtuloy-tuloy yan. Ayun lang naman. So bakit Bye-bye, boys!